Minsan na bang nasira ang relasyon ninyo? Baka sinasadya. Narito ang tatlong madalas kahit hindi sinasadya ay nagiging dahilan ng lamat o tuluyang pagkasira ng mag-asawa. Number 1, biyanan o magulang na nakikialam. Kapag ang magulang o ang biyanan ay laging may say sa mga desisyon ninyong mag-asawa, pera, alaga ng bata o away ninyo, at hindi ka kayang depensahan ng partner mo sa harap nila, at lalo na pag walang boundaries, nawawalan ng lugar ang mag-asawa sa kanilang sariling pamilya. Number 2, ang kaibigan o ex na nagiging emotional crutch. Hindi agad ito kalaguyo, pero sa kaibigan mo o sa ex mo, ikaw tumatakbo pag may problema ka, imbes na sa asawa mo. Kapag marami kang sekreto, oras o emotional connection sa ibang tao kaysa sa partner mo, ito ay isang emotional affair. Mag-ingat kayo dito dahil ito ay tahimik na trahidor. Number 3, ang sarili ninyo. Tama ang narinig nyo. Bago kayo manisi ng iba, baka ikaw o ang asawa mo ang dahilan ng pag-aaway ninyo. Dahil ito sa pride, sa lamig ng trato mo sa asawa mo, yung hindi ka marunong mag-alok ng kape o maghain ng pagkain ng asawa mo, at yung walang tigil na pagpintas, at pati ang nakaraan, dala-dala nyo, bit-bit nyo sa pagsasama ninyo. Kaya tuloy ang bigat ng relasyon nyo. At kapag nawala na ang respeto at ang effort ng bawat isa, kayo mismo ang unang sumisira. Hindi na siguro kailangan ng ibang tao. Kapatid, sa mga mag-asawa, para hindi masira ang relasyon ninyo, kahit anong problema ang dumating, matutong magparaya at magpakumbaba. Ops, hindi lang ang isa sa inyo, kundi ang bawat isa sa inyo. At kung may dumating man na maninira mula sa labas, kahit sino pa yan, ipagtanggol nyo ang isa't isa laban sa impluensya galing sa iba. Tatandaan nyo ito, hindi kayo magkaaway, kayo ay magkakampi. See you in my next video. God bless, kapatid.